Normal lang na makadama tayo ng galit. Kaya naman, may mga pagkakataon na angkop na magalit. Basta, huwag lang sobra. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa di makatwirang galit na makapipinsala sa atin at makapipinsala sa ating kapwa sa emotional, physical, at spiritual na paraan. May napanood akong video kahapon, pero yung video ay matagal lang naka-upload sa YouTube. Isang lalaki ang umorder ng sandwich sa isang fast food na restaurant. Nagalit siya dahil parang ang tagal dumating ng order niya. Pumasok siya sa loob ng restaurant, binantaan ng isang empleyado roon, itinulak ito ng malakas at sinampal. Pagkatapos, hinablot ng galit na lalaki ang sandwich at saka umalis. Lahat tayo ay nagagalit paminsan-minsan. Natural na nadarama ng mga tao ang galit, gaya rin ng pag-ibig, pag-asa, pagkabalisa, kalungkutan, at takot. Lahat ng positibo at negatibong emosyon ay nadarama natin. Kapag kontrolado natin ang galit, maipakikita natin ito sa tamang paraan at maaaring maging kapaki-pakinabang. Gaya ng sinabi ko tungkol sa nakita kong video, may problema rin sa pagiging magagalitin. May mga tao na madaling magalit, may mga tao na madalas magalit, at may mga tao na grabing magalit. Kapag ginalit, nagmumura sila o nananakit. Sila ang kontrolado ng kanilang galit. Sa halip na sila ang kumontrol dito, ang gayong di kontroladong galit ay mapanganib. Kung kaya tinatawag ito ng iba na problem anger. Ang problem anger ay di tamang paraan ng pagtugon sa galit at pagpapakita ng galit na laging nagdudulot ng mga problema sa buhay ng isang tao, pati na sa kanyang pag-iisip, damdamin, paggawi at mga ugnayan. Ang mga masyadong magagalitin ay nagdudulot ng problema, hindi lang sa kanilang sarili, kundi pati sa mga tao sa paligid nila. Para sa kanila, kahit ang maliliit na bagay ay pwede nang maging sanhi ng matinding galit na nauuwi sa karahasan. Marami tayong nakikitang karahasan sa social media. May napanood din akong video na isang lalaki na naglalakad kasama ng mga kaibigan niya sa isang siksikang kalye, tapos nabaril siya sa leeg dahil nasagi ng bag ng isang kasama nila ang isa pang lalaki. O di ba? Ganun lang kaliit na dahilan, tapos pinatay na kaagad. May isang tao rin na pumatay ng bata na walang kalaban-laban. Ipinakikita ng katulad ng mga ulat sa buong daigdig na dumarami ang mga taong magagalitin. Bakit kaya lumulubha ang problemang ito? Hindi madaling maunawaan ang mga sanhi ng galit. Kahit ang mga scientist ay aminado na hindi gaanong naiintindihan ng mga tao ang galit. Gayunman, naniniwala ang karamihan sa mga mental health professional na lahat tayo ay nagre-react sa ilang partikular na mitya ng galit. Maaaring maging sanhi ng galit ang isang bagay na nakadidismaya o nakaiinis sa isa. Kadalasan ito ay nauugnay sa di makatarungan o di patas na pagtrato. Posibleng magalit tayo kapag nadarama natin na tayo'y hinahamak. Maaaring dahil ininsulto tayo o binaliwala. Pwede rin tayong mapukaw sa galit kapag iniisip nating sinisira ang ating reputasyon o hindi nirerespeto ang ating otoridad. Siyempre pa, ang mga mitya ng galit ay iba't iba, depende sa individual. Depende rin ito sa edad at kasarian ng isa at maging sa kanyang kultura. At iba-iba rin ang reaksyon ng mga tao sa mga sanhing ito ng galit. Ang iilan ay bihirang magalit at agad na napalalampas ang pagkakamali. Samantalang ang iba naman ay madaling magalit at nagkikimkim ng galit. Napakaraming pwedeng maging sanhi ng galit sa paligid natin. Bukod dyan, mas nagiging sensitibo ang mga tao sa mga sanhing ito. Bakit? Ang isang dahilan ay ang pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa iba na laganap sa panahon natin. Sinasabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, matigas ang ulo, mapagmalaki. Hindi ba't ganyan-ganyan ang ugali ng maraming tao sa ngayon? Kapag hindi nasunod ang gusto ng mga taong makasarili, kadalasan nang nagagalit sila. May iba pang mga dahilan kung bakit lumulubha ang problema tungkol sa pagiging magagalitin. Talakayin natin ang ilan. Number 1, kung ano ang nakikita natin. Unang-una, kung ano ang nakikita natin sa ating magulang. Di ba sabi nila, ang magandang ugali at disiplina ay nag-uumpisa sa bahay? Totoo po ang sinasabi nila. Malaki ang impluwensya ng mga magulang sa personalidad ng isang tao, mula sa pagkabata hanggang sa pagka-teenager. Sa murang edad pa lang, natututo nang magpakita ng galit ang mga tao dahil ginagaya nila kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng iba.
Kung ang isang bata ay lumalaking kasama ng mga taong magagalitin, para na rin siyang sinasanay na harapin ang mga problema sa pamamagitan ng galit. Maikukumpara ang sitwasyon ng batang iyon sa isang halaman na dinidilig ng kontaminadong tubig. Lalaki nga ang halaman pero maaari itong mabansot at baka permanente na itong mapinsala. Ang galit ay gaya rin ng kontaminadong tubig at ang mga batang may magagaliting kasambahay ay malamang na maging magagalitin din paglaki nila. Number 2, nagsisikipang lungsod. Noong taong 1800, mga 3% ng populasyon ng daigdig ang nakatira sa mga lungsod. Pero noong 2008, ang bilang na yan ay tumalon sa 50%. At sa 2050, inaasahang aabot ito sa 70%. Sobrang sikip na niyan, di ba? Habang mas maraming tao ang nagsisiksikan sa masisikip na lungsod, malamang na maging mas magagalitin din ang mga tao. Halimbawa, ang Mexico City ang isa sa pinakamalaki at pinakamasikip na lungsod sa daigdig. Ang isang pangunahing sanhi ng stress doon ay ang traffic. Palibhasa ay mga 18 million katao nakatira sa Mexico City at may 6 na milyong sasakyan doon. Malamang na ito ang pinakatensyonadong kabisera sa daigdig. Napakasikip ng traffic doon, kaya napakadaling uminit ang ulo ng mga tao. Number 3, pagbagsak ng ekonomiya. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng daigdig ay nagdulot ng stress at kabalisahan sa maraming tao. Ang pinagsamang report ng International Monetary Fund at ng International Labour Organization or ILO ng United Nations noong 2010 ay nagsabi, tinatayang mahigit sa 210 million katao sa buong daigdig ang walang trabaho. Nakalulungkot, ang karamihan sa mga natanggal sa trabaho ay walang ibang mapagkukunan ng pinansyal na tulong. May problema rin kahit ang mga taong may trabaho. Ayon sa ILO, ang stress na nauugnay sa trabaho ay isang pangglobong epidemya. Ang mga tao ay takot mawalan ng trabaho at nag-iisip agad ng negatibo. Dahil dito, defensive sila at mas may tendensyang makipagtalo sa kanilang supervisor o sa ibang empleyado. Number 4, diskriminasyon at kawalang katarungan. Ipagpalagay ng sumali ka sa isang karera. Ano kaya ang madarama mo kung matuklasan mong ikaw lang ang pinatatakbo ng may kadena sa paa? Ganyan ang nadarama ng milyon-milyon kapag dumaranas sila ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi o iba pang dahilan. Nagagalit ang mga tao kapag nililimitahan ang oportunidad nilang makakuha ng trabaho, edukasyon, pabahay, at iba pang mahalagang pangangailangan. May iba pang uri ng kawalang katarungan na nakapanlulo mo at nagdudulot ng matinding kirot ng damdamin. Nakalulungkot, ang karamihan sa atin ay nabiktima na ng kawalang katarungan. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang matalinong haring si Solomon ay nagsabi, nakita ko ang mga luha ng mga pinahihirapan at walang dumadamay sa kanila. Kapag laganap ang kawalang katarungan at walang naglalaan ng kaaliwan, madaling tumubo ang galit sa puso ng isa. Number 5, ang industriya ng libangan. Mahigit 1,000 pag-aaral na ang ginawa para malaman ang epekto sa mga bata ng karahasan sa telebisyon at sa iba pang uri ng media. Si James P. Steyer, ang nagtatag ng Common Sense Media, ay nagsabi, ang isang henerasyon na paulit-ulit na nahahantad sa karahasang matindi at parang totoong-totoo ay lumalaking sanay sa karahasan, manhid sa kalupitan at walang gaanong habag. Totoo, ang karamihan sa mga kabataan na laging nakapanonood ng mararahas na eksena sa telebisyon ay hindi naman lahat ay nagiging usakal na kriminal. Pero madalas ipakita sa media na okay lang na magpakita ng matinding galit sa pagharap sa mga problema. Dahil dyan, isang bagong henerasyon na manhid sa karahasan ang lumitaw. Number 6, impluwensya ng masasamang espiritu. Ipinakikita ng Biblia na isang di nakikitang espiritu ang dahilan kung bakit laganap ngayon sa daigdig ang nakapipinsalang galit. Paano nangyari yon? Sa pasimula ng kasaysayan ng tao, isang rebelding anghel ang lumaban sa Diyos. Ang masamang espiritong iyon ay tinawag na Satanas, na sa Hebreo ay nangangahulugang mananalansang o kalaban. Nang maglaon, hinihikayat ni Satanas na sumali sa rebelyon ang iba pang mga anghel. Ang masuwaying mga anghel na yon na tinatawag na mga demonyo o masasamang espiritu ay itinapon na sa kapaligiran ng lupa at meron silang malaking galit dahil alam nila na konting panahon na lang ang natitira sa kanila. Kaya kahit hindi natin sila nakikita, nadarama natin ang epekto ng mga ginagawa nila. Paano? Sinasamantala ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang ating mga kahinaan para impluwensyahan tayong makibahagi sa mga alitan, pag-aaway, selos, pagsiklab ng galit, pagtatalo,
pagkakabahabahagi, inggit, at mga bagay na tulad ng mga ito. Kung isasaalang-alang natin ang lahat ng nabanggit na problema, panggigipit at kabalisahan, maiintindihan natin kung bakit nadidismaya ang mga tao sa pagharap sa kanilang mga pananagutan sa araw-araw. Kung minsan, ang tendensyang magalit at maglabas ng galit ay napakatindi. Bago po natin ipagpatuloy ang video ito, i-like niyo po ang video at pwede rin po ninyong i-share ang video ito para malaman ng marami kung paano kontrolin ang galit. Maraming salamat po sa inyong suporta. Posibleng nagiging magagalitin ka na kung nagagalit ka habang nakapila, kung madalas kang makipagtalo, kung may mga gabing hindi ka makatulog sa kakaisip sa mga bagay na nakapagpagalit sa iyo sa maghapon, kung nahihirapan kang patawarin ang mga nakapagpasama ng loob mo, kung madalas na hindi mo makontrol ang iyong emosyon, kung nahihiya ka o nagsisisi ka pagkatapos mong mailabas ang iyong galit, kung napapansin mong magagalitin ka na, iwasan mo ang galit. Ang ideya ng pagkontrol sa galit ay ipinahayag ng salmistang si David sa ganitong magandang pananalita: alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit, huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Para hindi ka makapagsabi o makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli, makabubuting iwasan mong mag-init. Siyempre, madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. Pero hindi imposibleng gawin. Talakayan naman natin ngayon ang 3 bagay na magagawa mo para makontrol ang iyong galit. Number 1, bawasan ang tindi ng galit. Para mabawasan ang galit mo, huminga ka ng malalim at kalmahin ang sarili. Iwasang sabihin ang unang bagay na sumagi sa isip mo. Kung nadarama mo na parang sasabog na ang dibdib mo at parang hindi ka na makapagpigil, sundin mo ang payo ng Biblia. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Number 2, matutong kalmahin ang sarili. Ang mahinahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan. Kung ikakapit ng isang tao sa kanyang buhay ang mahalagang katotohanan ito, makatutulong ito para bumuti ang kanyang emosyonal, pisikal at espiritual na kalusugan. Magsimula sa simpleng mga teknik para ma-relax na makababawas sa nadaramang galit. Ang mga sumusunod ay napatunayang epektibo para maalis ang galit na dulot ng stress. Una, huminga ka ng malalim. Isa ito sa pinakamabisa at pinakamabilis na paraan para mabawasan ang tindi ng galit. Ikalawa, habang humihinga ka ng malalim, ulit-ulitin ang pananalitang nagpapakalma sa'yo. Gaya ng, relax lang. Hayaan mo na yon. Cool ka lang. Ikatlo, maging abala sa isang bagay na gusto mo, gaya ng pagbabasa, pakikinig ng musika, paghahalaman, o iba pang gawain na nakaka-relax sa'yo. Ika-4, mag-ehersisyo ng regular at kumain ka ng masustansyang pagkain. Number 3, maging makatwiran sa iyong inaasahan. Maaaring hindi mo lubos na maiiwasan ang mga tao o bagay na nagiging mitya ng galit mo. Pero pwede mong matutuhang kontrolin ang reaksyon mo sa mga yon. Kailangan mo lang baguhin ang iyong saloobin. Ang mga taong masyadong mataas ang inaasahan ay may tendensyang maging magagalitin. Bakit? Kapag hindi naabot ang kanilang mataas na pamantayan, posibleng madismaya sila agad at magalit. Para maiwasan ang pagiging perfeksyonista, tandaan na walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang lahat ng tao ay lumihis. Kaya talagang mabibigo lang tayo kung iisipin natin na ang sino man sa atin ay pwedeng maging perpekto. Isang katalinuhan na huwag maging labis na mapaghanap sa ating sarili o sa iba. Sinasabi ng Biblia, dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, siya ay taong perpekto. Walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Kaya kung iisipin nating perpekto tayo, lagi lang tayong madidismaya at magagalit. Dahil hindi tayo perpekto, kung minsan ay nahihirapan tayong kontrolin ang ating galit. Pero depende sa atin kung ano ang gagawin natin kapag nagalit tayo. Nagbabala si Apostol Pablo sa mga kapwa niya Kristiyano. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kapag kontrolado ang ating galit, may pakikita natin ang ating nadarama sa maayos na paraan at ikabubuti ng lahat ng nasasangkot. Sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao, ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Dahil hindi perpekto ang mahigit 7 bilyong tao sa daigdig, talagang magkakaroon ng di pagkakaunawaan. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak sa lupa ay magkaroon ng mapayapang ugnayan sa isa't isa. At nagpakita siya ng mabuting halimbawa sa bagay na ito. Nang magkasala sa Diyos ang unang mag-asawa na sumira sa kanilang mapayapang ugnayan, kaagad siyang kumilos para maipagkasundo sa kanya ang mga tao. Isaalang-alang ang 3 bagay na pwede mong gawin para makipagpayapaan sa iba. Number 1. Lubusang magpatawad. Ano ang sinasabi ng Biblia? Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ng isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ng Diyos, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Baka makatwira naman ang iyong dahilan sa pagrereklamo at sa palagay mo ay tama lang na putulin ang kaugnayan mo sa nagkasala. Baka iniisip mo rin na dapat muna siyang magsorry. Pero kung hindi niya alam na may nagawa siyang mali o iniisip niyang ikaw ang nagkamali, malamang na hindi malulutas ang problema ninyo. Sundin mo ang payo ng Biblia na lubusang patawarin ang nagkasala, lalo na kung maliit lang ang problema. Tandaan na kung bibilangin ng Diyos ang mga pagkakamali natin, imposibleng maging malinis tayo sa harap niya. Pag-isipan din ang isang kawikaan sa Biblia, ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali. Nakatutulong ang kaunawaan para maintindihan natin ang buong sitwasyon, kung bakit nasabi o nagawa ng isang tao ang isang bagay. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ang nagkasala ba sa akin ay pagod, may sakit, o na-stress? Kung mauunawaan mo ang tunay na motibo, damdamin at kalagayan ng iba, mababawasan ang iyong galit at mapalalampas mo ang kanilang pagkakamali. Number 2, makipag-usap ka. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kung ang kapatid mo ay magkasala, puntahan mo siya at sabihin mo ang pagkakamali niya ng kayong dalawa lang. Kung makinig siya sa'yo, natulungan mo ang kapatid mo na gawin ang tama. Dahil sa negatibong damdamin, gaya ng takot, galit, at hiya, baka mag-atubili kang lumapit sa iyong kapwa para lutasin ang problema. Baka matukso ka rin sabihin sa iba ang problema para makuha ang simpatya nila na posibleng makapagpalala ng sitwasyon. Kapag seryoso ang problema at pakiramdam mo ay hindi mo yun mapalalampas, kausapin mo ang nagkasala. Huwag ipagpaliban ang pakikipag-usap. Kung hindi ka kikilos agad, baka lalo lang lumubha ang problema. Makipag-usap ka ng pribado. Paglabanan ng tuksong ichismis sa iba ang problema. Makipag-usap ng mapayapa. Iwasan mo ang tendensyang igiit kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang tunguhin mo ay makipagpayapaan, hindi ang manalo sa argumento. Number 3, maging matiisin. Ano ang sinasabi ng Biblia? Huwag gumanti kanino man ng masama para sa masama. Gawin kung ano ang mabuti sa pananaw ng lahat ng tao. Kung ayaw pa rin niyang makipagkasundo sa kabila ng mga pagsisikap mo, huwag kang sumuko. Maging matiisin. Ang mga tao ay magkakaiba ng ugali at antas ng pagkamay gulang. May ilan na matagal humupa ang galit. Ang iba naman ay ngayon palang natututong magpakita ng makadiyos na mga katangian. Patuloy na magpakita sa kanila ng kabaitan at pag-ibig. Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama. Sa pakikipagpayapaan sa iba, kailangan nating maging mapagpakumbaba, maunawain, natiisin, at maibigin. Pero sulit ang anumang pagsisikap para sa mapayapang ugnayan.